Okay no mga apo, kumusta kayo? Muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang hindi magandang sasapitin sa buhay ng isang taong sikat, isang taong mayaman, iniidolo ng marami sa telebisyon. Kilala na yata siya sa halos lahat ng tao sa Pilipinas. Siya ay si Kris Aquino. Ang babaeng ito ay pinagpala ng Diyos. Halos lahat na yata ng aspeto sa buhay ay nasa sa kanya na. Kayamanan, katalinuhan, kagandahan at kasikatan. Marami ang tumitingala sa taglay niyang alindog, karisma at propesyon. Masasabi kong ang kanyang yaman ay hindi mahihigitan at ang karangyaan sa buhay na tinatamasa niya ay inaasam-asam ng karamihan. Pero noon yun, si Kris Aquino ngayon ay nanghihingi na ng pangunawa, panalangin at dasal. Siya ngayon ay nagtitiis sa isang karamdaman, isang sakit na hindi kayang pagalingin ng kanyang yaman. Kahit gaano pa siya kayaman ngayon, hindi na niya matatakasan ang nakatadhana sa kanya. Ito ngayon ang magsilbing leksyon sa mga taong nag-uumapaw ang yaman sa buhay, pero walang kaligtasan sa kanyang kaluluwa. Aanhin mo ang yaman kung ito naman ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Si Kris Aquino ngayon ay sinisingil na ng Diyos. Dumating na sa kanyang buhay na babawiin na ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kayamanan at maging ang kanyang buhay. Kayong mga mayayaman, makinig kayo. Hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa ninyo. Nag-iimpo kayo ng kayamanan dito sa lupa na parang mga leon na walang kabusugan. Ganito ang sinasabi ni Jesus sa isang talinghaga tungkol sa isang mayamang tao na nag-iimbak ng mga ari-arian. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang mga ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. At ang isa sa mga tinamaan ngayon sa talinghagang sinasabi ni Jesus ay si Kris Aquino. Labis-labis ang kanyang yaman, pero siya ay dukha pa rin sa paningin ng Diyos. At ang mas nakakatakot pa dito ay kung malaglag ang kaluluwa mo sa impyerno dahil lang sa kayamanan mo. Nakasulat sa banal na kasulatan na sadyang napakahirap ng isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Ganito ang sabi sa Mateo chapter 19 verse 16 to 28. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit tinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti?
Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinasabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sasabihin ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kaya ang pinakamainam na gawin, huwag mag-impok ng kayamanan. Ang dapat gawin ay mag-impok ng kayamanan sa langit at magkaroon ng karunungan na nagtataglay ng pangunawa para maggagalak ang Diyos. Ganito ang sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 16. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak.